What's up mga ka-idol? Meron na naman tayong bagong customer. Honda Beat FI. Issue nga pala na rin ay loss compression. Yan mga idol, nakakamay ko lang. Dapat hindi siya nakakamay. Tara, baklasin na natin. Yan, nabaklas ko na nga palang U-box niya. Yan, nabaklas na natin mga idol. At atin ang bubuksan yung makina na yan. Ang unahin ko nga pala dyan ay ang pipe. Nang kinakalas ko na. Kinuha ko nga pala yung mga tornilyo dyan. Baka mawala kahirap maghanap. Tinabi ko na nga pala yun mga idol. Yan mga idol, nakalas na natin ang pipe. Ang susunod nga pala natin kalasin ay ang pan cover. Yung pagbukas ko nga pala mga idol ng cylinder head cover nabigla ako. Sobrang itim mga idol. Siguro bihira mag-change oil si boss o kaya sa ginagamit niya lang kaya nagkaganyan ang makina niya. Inoperan ko nga pala siya na i-overhaul na namin para malinis na lahat ng laman loob. Kaso low budget pa si tropa mga idol. Kaya engine refresh lang ang ginawa ko dyan. Naikwento nga pala sa akin ng may-ari kung ano nangyari sa kanyang motor. Nagpapalit lang daw siya ng belt. Pagkapalit na niyang belt, naitakbo lang daw niya ng kaunti, bigla na siyang tumirik. Kaya pumunta din si idol para malaman kung ano ang issue. Pero nagdalawang isip si boss. Baka sa panggilid lang ang problema kasi kakapalit lang daw ng belt, bigla na daw nagkaganyan. Kaya binuksan ko muna ang panggilid. Okay naman yung kabit nung naggawa. Talagang loss compression talaga. Kaya sinabi ko sa may-ari, napag-abutan talaga kayo. Talagang maglo-loss compression yan kasi sobrang dumi na ng head niya. Tapos puro carbon pang yung pinagkaanuan ng chamber. Diyan nga pala sa part na yan mga idol, talagang nahirapan akong tanggalin yung rocker arm shaft pin. Kuha ng hindi na siya na galaw mga idol. Kahit anong gawin ko talagang ayaw Kaya kumuha ko ng WD-40 dyan para matanggal man lang yung dumi sa loob. Yan mga idol, nakakuha na akong WD-40 pero talagang sobrang hirap tanggalin. Pinukpok ko na ng pinukpok, talagang ayaw pa rin Ayaw niyang gumalaw. Kaya naglagkuha na din ako ng magnet. Talagang ayaw pa rin sumama. Sobrang tigas talaga mga idol. Kaya naghanap ako dyan ng paraan para paano tanggalin yan. Buti na lang may nakita akong kawad sa gilid at yun ang pinansundot ko dyan. Pinilit ko na ng pinilit yan, ayaw talaga mga idol. Yan nga pala mga idol, naghahanap na ako dyan ng kawad. Yan, may nakita na ako dyan.
nga sa pagsusundot ko dyan nakisama, nakalastin. Ang isusunod ko nga pala dyan mga idol ay atin nang aasintahin para mawala yung loss compression at matanggal yung mga carbon sa gilid. Ang pag-aasinta nga pala mga idol ay kukuha ka lang ng hose, saka bibili ka lang ng grinding compound at iikot-ikot mo lang yan mga idol. Mas maganda mag-asinta mga idol pagka mano-mano mo gagawin. Yan mga idol, ikot-ikot lang. At yun na nga mga idol, tapos na tayo sa pag-aasinta at atin nang yang bubuuin. Bago nga pala ang block nyan mga idol, yan kinakasa ko na ang piston ring yan. At lalangisan ko na din ang block. Yan, ikakasa na natin dyan. Lalagay ko na din ang piston lock. Diyan nga pala sa part na yan mga idol, nahirapan ako ikabit. Gawa ng dowel. Pero naikabit naman natin ang ayos mga idol. Tinakpan ko muna at bubuuin ko ng laman loob ng head. Yan, nilagyan ko na ng valve seal. At nilagay ko na din ang valve spring. Cobra muna tayo dyan mga idol. At ikakabit ko na din ang cams, rocker arm, yan, akin muna double check kung mahigpit na ba talaga. Yan, kinakabit ko na. Mamaya aandar na yan mga idol. Yan nga din pala mga idol, nahirapan din ako ikabit. Gawa ng dowel. Gawa ng dowel niya ay masama na kasi kinain na din ng corrosion. Nahirapan nga akong tanggalin dyan sa dati niyang block ang towel. Pero yan, nagawa naman natin ang paraan na may kabit. Sa part nga pala niyan mga idol, akin na nilalagay ang cam gear at atin na itatiming. Nilapit ko nga pala yan mga idol, gawa ng pagkakadilim dun, hindi ko makita ang timing mark. At tinanggal ko nga pala ang tensioner sa dating block.
Nilagyan ko nga pala ng gasket maker ang gasket ng tensioner mga idol, para sure na walang tagas yan. Nga pala, naikabit ko na. At atin nang hihigpitan ng cam gear. Yan, nilalagyan ko lang nga pala sa timing mark mga idol. Kung anong binabulb clearance ko na nga pala yan. Yan mga idol, tapos na. Kinabit ko na nga pala ang cylinder head cover niyan. Sabi nga pala ng may-ari, sunod ko daw ang panggilid niya. Walang natagas dun sa sa may oil seal sa pulley mga idol. Punong-puno ng langis. Hindi pinalitan nung pinagkabitan niya mga idol, basta kabit lang ng belt ang ginawa niya. Yan, nabaklas ko na mga idol. At atin na yan lilinisin. Tinatanggal ko nga palang oil seal niyan mga idol. At atin ang papalitan. Hindi ko na nga pala tinanggal ang buong lining yan mga idol, gawa ng babago pa naman yung kabit. Yan, nililinis ko na yan mga idol. Nilagay ko nga pala yung dating o-ring niya mga idol, kuha nang lilinisin natin ang crankcase niyan. Saka na natin ilalagay ang bagong o-ring pagka bubuhay na natin. Nilinis ko na rin ang crankcase cover niyan. Yan mga idol, kumuha na ako ng bagong oil seal at kinakabit ko na nga pala. Nilagay ko na ang pulley. Pinubuo ko na din ang clutch lining. Yan mga idol. Binubuo ko na nga pala yan. Hinigpitan ko na. At nilagay ko na din ang crankcase cover at mga bolts. Sinabi nga pala sa akin ng customer kung ano daw
name sa page ko at ipapalo daw niya ako. Yan mga idol, nilagay ko nga palang pipe niya. At akin na din nga pala yung chinins oil. Yan mga idol, kinabit ko ng drain plug at ilalagay ko ng langis. At mamaya sasalpak na natin sa chassis. Yan nga pala, nagpatulong na ako sa kapatid ko para may salpak na sa chassis ang makina. Yan, naikabit na namin sa chassis. At isasalpak ko na lang ang mga wire niyan mga idol. Saka ang throttle body niya. Yan mga idol, isang padyak, buhay na agad. Yan mga idol, tapos na. Umaandar na yan. Mamaya bubuuin ko na yan para makauwi na ang customer. Salamat nga pala sa panunod nyo mga idol. Don't forget your like and share. Papalo na din po. Thank you again.